Okay mga kamatis, mga kaibigan, pakinggan na natin si Robin Padilla Magkalat, number 1 senator yan, DDS senator. Congratulations sa inyo ni Kibuloy. Panoorin na natin. Halimbawa po, attorney, siyempre, Okay? hindi mo maaalis sa mag-asawa na Na? ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. Okay, dun pa lang tapos na yung boxing eh. Kasi po, nakasulat sa batas na wala tayong rights over the woman's body. Ito, husbands do not have property rights over their wives' bodies. Sexual intercourse, albeit within the realm of marriage, if not consensual, is rape. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Bawal mong pilitin miski asawa mo. Okay? Pag ayaw niya, ayaw niya. Matulog ka, magjabul ka dyan. 'Di ba? Pwede naman kasi 'yon. Pag isipin niyo na lang yung happy moments niyo ng asawa mo, tapos or itulog mo na lang, maglaro ka ng Dota, maglaro ka ng ML. Maraming pwedeng distractions para diyan. But if you have this urge, this lustful urge para galawin yung asawa mo nang walang pahintulot sa kanya, that is considered rape. According to our law. I am not even interpreting it, I'm just reading it. Di ba? Maliwanag eh. Maliwanag eh. No means no. Tanga talaga tong hayop na to. Ewan ko ba kung ba't nanalo to. Tangina. Simple lang naman yan eh. Kasi baka ang mahirap kasi dito, baka yung reasoning niya ay may bobo na madapa at sundin siya. Alam nyo, simple lang yan. Pag ayaw, wag pilitin. Kung di mo na kaya, magjabol ka dyan sa Gedli. Tapos matulog ka pagkatapos. Tapos ang boxing. O fight another day. Ganon. Ganon. Kung nagpakasal ka of course may rights, may yung karapatang pantao nung asawa mo. Kailangan mong irespeto yan at all time. Tuloy, bobo talaga to, hayop. Di ako makapaniwala. Di ako makapaniwala, number 1 senator to. Tuloy. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat. Alam ko yung term na yan kasi ako ay isang breeder. Ginagamit namin yung term na yan sa mga babae na aso. Kasi yung mga lalaki na aso namin, ano yan eh, as long as they can, lalong-lalo na yung mga batang aso, as long as pwedeng sumampayan, sasampayan. Which is katulad din ng tao, unfortunately. Ang term sa babae ng ganyan, ovulating, okay? Yung in-heat pag sa tao, yung ovulation na tinatawag, okay? Pero you don't use that term sa tao kasi derogatory yun. It's similar to calling women bitches. Ganon yung yung word analogy niyan. Of course, hindi mo naman aasahan na malalim yung vocabulary nito tangang senador na to. Bobo ka talaga, putang ina mo ka. Ang sarap mumurahin sa... Pag nakita ko to, mumurahin ko talaga to, miski masapak ako. Isa lang. Sabi ko, tayo na, ba't ka kasi tumakbo eh? Abobo mo eh, mini. Ewan ko, wala akong pake kung ma-demonetize ako. Tang ina mo, Robin Padilla, napakatanga mo talaga. So, yung sa lalaki naman kasi, meron tayong tinatawag na hotdog and steak analogy sa sex, okay? Ang lalaki, they can eat hotdog all day. Ibig sabihin, when they're choosing their partners, kahit sino yan pwede kasi sampa ka lang ng sampa sa babae. Yun yung idea of why men usually find multiple partners. Pero ang babae, steak. Why steak? Kasi gusto mo prime yung magiging partner mo. 'Di ba? So you are very lucky, Robin Padilla, to have someone like asawa mo na napakaganda and then hindi ka pa masasatisfy sa ganun. It's fucking stupid, man. Simple lang yun eh. Pag ayaw ng babae, then wag mong pilitin. Ganun lang. 'Di ba? Grabe. Parang ba't ang hirap nito? So, that's the idea of yung in a nutshell ng cycle ng babae versus cycle ng lalaki, okay? Ang lalaki kasi mas madali tayong ma-arouse, okay? Pero hindi ibig sabihin na madali tayong ma-arouse. Kada ma-arouse tayo, iaano na natin, kailangan may babae lagi tayo magiging parausan. Mali yun, di ba?
So anong kailangan mong gawin? Kaya nga sinasabi ng mga doktor tulad ni Doc Adam, hanapin niyo 'yon. Ewan ko putya kasi tinanggal niya yung mga video niya eh. Ang pagja-jabble is totally normal. Kasi nga it is. Kasi mas active tayo kaysa sa mga babae. So they are, yung mga kagaya ni Doc Adam ay suggesting that do it in a manner na hindi na aantala yung trabaho mo, hindi na aantala yung school mo. 'Di ba? Pag jabol mo, tulog na, ganoon. Kung hindi mo talaga kaya. Pero you don't have to force someone to have sex with you because you have the urge. Hindi ka nun dapat, men. Meron karapatang pantao din ng asawa mo. Hindi mo property yun. Nasusulat pa sa batas yan, okay? Si Science and Law, naggagano na sila, oh. Tuloy natin. So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so Magjakol wala ka. mo ibang paraan talaga kung Tanga talaga, para putang ina, yung kainis. lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano Magjakol ako ka. nawala sa batas? Paano naman ako? Ay, di magjakol ka. Wala. Putang ina, hindi ka ba nagaganon? So, ano ba yan? I mean, if trip mo mang babae, then don't be in a relationship. Kasi of course, respeto din lang sa partner mo na kung ikaw ay papasok sa isang relationship, wag kang kumuha ng babae na maging parausan mo. Then maging magpalipat-lipat ka na lang kung ganun yung gusto mo. 'Di ba? Ano naman 'to eh, nakakainis naman eh. Kasi ang concept talaga dito, ang underlying concept na kailangan maintindihan ni Robin, sex has to be always, all the time, walang buts, walang ifs, consensual. 'Di ba? Pag lasing yung babae tapos ginalaw mo, that's kasi wala siya sa tamang utak niya. That's rape agad 'yun. 'Di ba? Putang ina. Naalala niyo yung mga angkas riders na dinadala yung may mga cases na gano'n, yung dinadala nila sa motel yung babae kasi lasing, tapos ginagalaw nila doon. Di ba nakakasuhan sila ng rape? Same with this. Oh my God, why is this difficult? Why? Lord, why is this difficult? Ang bobo mo kasi! Nasa mood. Paano ako? Nasa mood. Ano po ang Magjakol na ka! pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang Si Kapunan, wala pasalita kaming niyo si choice bigla. Gano'n na lang. Siguro- Matulog ka na lang. Ganun. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Yun. Sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Ganon na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae talagang no? Nakakainis naman yung line of questioning nitong si Robin Padilla. Parang kung titignan mo yung kasi of course if you're usually pag hindi ka masyadong matalino, hindi choice words yung lalabas sa bibig mo. Usually yung sa experience mo yung sinasabi mo. I don't think na curated yung tanong niya dito. I think yung sinasabi niya is coming from his experience. Kuha nyo. So, ganun siya mag-isip, putay. Ay. O, si Ma'am Kapunan muna. No talaga, bahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi May naman, hugot. hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Pwersa. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Last. Ano po yan no? Kalibugan. Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin Yung ng kamay ko, mga gumalaw. taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So,
Oo, pero hindi mo pa rin pwedeng gawing parausan yung jowa mo or yung asawa mo for that matter. Kasi it's always has to be consensual. Napakasimple niyan mga kamatis. You will save a lot of tears. You will save a lot of bad memories if you just follow that. Napakasimple nun. No means no. Tuloy. Paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw. Serve you? What the fuck? Ginawa mo pang katulong. Nadidisturb tuloy ako dun sa relationship niya sa sarili niyang asawa. How does this person perceive women? No? Tuloy. Niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na Eto, maganda yung mahal o sagot ni babe, Kapunan ano ba? dyan, Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. But mali, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge mga 30 minutes lang yung urge na yun. Teka. Mabalik. Alright. So, i-expound ko yung, kasi panoorin nyo si Attorney Kapunan kasi yung legal basis, yung ikukwento niya. Now, I'm going to tell you yung psychological basis ng sagot niya. Kung bakit nabanggit niya yung counseling. Now, what is sexual deviation? Sexual deviation is something that there is a normal sexual behavior na pwede mong i-experience with a partner or yourself. Ang mga sexual deviation are usually harmful. It causes stress and it causes shame. Okay, ito yung mga yung mga paraphilia na tinatawag. Okay, paraphilias are erotic behaviors na ginagawa ng tao that is that is outside the norms of normal sexual behavior. That is why it's called sexual deviation. Now, I did a little bit of research. Nag-scour ako sa internet. What is the average yung average how many times does a couple have sex in a week? Okay? Tinanong ko. Siguro sa inyong mga matatanda dito, mga may jowa, yung mga wala, tuloy nyo lang yung video. Pero yung mga meron, sa tingin nyo ilan? Pause the video and mag-comment down below kayo. 10. Ang sagot po ay ay limitless. As long as your partner is consensual with you. Okay? As long as pumapayag yung partner mo, it is considered normal sexual behavior. What is not normal is when you force the women to have sex with you. That is fucking basic shit. Man, like, alam mo yun, respeto sa katawan, respeto sa kapwa. Ganun lang kasimple yun. Yun yung fundamental idea nito. Irespeto mo yung partner mo. That is why it is considered, halimbawa, pumayag yung partner mong makipag-talik sa'yo twice a day for the rest of your life. It's okay as long as it's consensual. Pero eventually, hindi nyo na magagawa yun. Kasi tumatanda kayo eh. Yung inyong sexual urges decreases through age, 'di ba? So that's the reason why, mga kamatis, mga kaibigan, you can have as much as you want as long as your partner agrees to it, as long as it is consensual, 'di ba? So, pakinggan nyo si Attorney Kapunan kasi maganda yung legal basis niya doon. Dito na lang muna ako kasi nagiinit na yung ulo ko eh. O paano? Mamaya ulit. Gaya mga lods.